Ano yung challenges or struggles na dumaan sa QBS? Habang iniisip ko, sabi ko, ano bang mga challenges? Siguro masasabi ko na iba't ibang level yung challenges na na-experience namin habang nagsisimula, habang na-establish na namin yung isang community. So at first, ano ba yung challenge namin on our first year? Siguro ako personally, ang naging challenge ko is ano ba yung mga ititrain ko sa mga kababaihan na to? Kasi hindi naman ako trainer before the community. Kumbaga, pinag-aralan ko rin siya. Kumbaga, ginrow ko rin yung sarili ko kasabay ng community. So maybe that's the first challenge for me, na kailangan itong mga taong nagtiwala sa akin, hindi ko mabigo. Kailangan kumita talaga sila. Kasi nung nag-i-start kami, wala pa rin naman akong success eh. Yes, So ibig sabihin, ang talagang drive lang, bakit sila nagtiwala at naniwala sa akin? It's because nabigyan ko sila ng pag-asa na magbago yung buhay nila. So that's the first challenge. Kailangan kumita sila. And then as the community grows, syempre andyan na, you're dealing with different kinds of people and different kinds of women. Yes. It's challenging. Kasi iba-iba ang ugali ng mga kababaihan, di ba? We have our own mood swings, we have our own expectations. So yun yung isa naging challenge sa akin, na talagang handling yung isang organization because it's my first time. Imagine on our first year, we grow to, I think, 10,000 ambassadors kagad, 5,000 ambassadors kagad. So, hindi siya ganun talaga kadali na ma-handle. I-keep. Yun talaga yung retention. And then, thank God, we have the training system, which is yun yung nakapag-retain talaga sa mga members. And siguro, recently, kung ano pa yung mga challenges na na-develop going on our 5th year, syempre may mga nagbago na yung buhay, may mga nakalipad na. And para kasing sa community na to, and sa isang leader, for me, nakikita ko siya na para kang nanay talaga. Nag-start sila sa community na parang baby, hindi pa sila marunong maglakad, tuturuan mo, hanggang sa natuto na sila magbasa, kumita na sila. And then once na lumaki na sila at nakalipad, it's a challenge na talagang hayaan mo sila to spread their wings. So, yun lang yung mga challenges talaga na na-experience namin sa community, na darating talaga yung panahon na tatayo sila sa sarili nilang mga paa. And for me, as their leader, you will just enjoy and clap para sa success nila. And yun yung masarap sa feeling, di ba? Yes. Na nakikita mo, dahil sa system, dahil sa program na ginawa mo, may nagiging success. And also, kanina nabanggit mo na, yun nga, tayo as a leader and ikaw as a leader, dahil sa dami ng ating members, actually, iba-iba ang attitude niyan. So, sabi ko nga, if ako is eto yung ugali ko, iba yung ugali ng bawat employees or members natin. If may 100 ka na members, dapat 100 din yung ugali na meron ka. Yes, talagang talaga siya. Kumbaga, challenging siya. Akala ng iba, madali lang kasi they already see the result. Na nagkabahay kami, nagkakotse kami, and everything. Pero yung groundwork, yung field, talagang, it's not for the weak talaga. Hindi talaga. Akala ng iba, pag nagparami ka lang ng members, leader ka na. No, because as a leader, you are also their friend, your family member. Kumbaga, kailangan mo silang laging pakinggan. Yun yung natutunan ko. As a leader, you really need to listen. And at the same time, you really need to have a thin line of boundary kung hanggang saan lang din yung relationship ninyo ng ambassador para walang ma-overpower na boundaries. And kaya, very important na you ask for feedback. Yes. No, kasi minsan meron din tayong mga hindi nakikita on our side, on our attitude, na minsan sila makakapag-feedback kung ano yung pwede nilang maitulong sa inyo, sa community, di ba? Yes, yun talaga yung challenging rin nga sa leader ha. Kung napakinggan yung mga feedback. And even sa isang tao, it's very hard to listen sa criticism nila. But if you are if you have a growth mindset, ma-accept mo yung criticism eh. Depende na lang din kung anong intention ng taong nagsabi sa'yo. So you really need to know sino ba yung mga taong mapagkakatiwalaan mo na kailangan mong pakinggan. Kasi yun yung na-realize ko on my journey to success, na whenever you are in a challenge or when you are in a hardship, you really need to protect your ears, your eyes, and your heart. Because not all people who's talking to you wants the best for you. And not all things that you see in people, yun talaga yung totoo and makakatulong talaga sa'yo.
And you need to protect your heart. It's because once you open yourself to other people, marami silang pwedeng opinion na ibigay sa'yo. Pero ang pinakamahalaga, you know your true self. Correct. And hindi ka mabibingi or magdududa sa kung ano yung sinasabi ng iba. Kasi napakahirap nun, di ba? Pag ang dami na nagsasabi sa'yo, parang at the end of the day, sino ba ako? Di ba? Kaya napakahalaga talaga ng growth mindset. Kasi if nag-grow ka everyday, ini-improve mo yung sarili mo, kahit anong sabihin nila, negative man yan, okay lang kasi you know yourself. Yes. And yun, dapat talaga na ini-improve talaga natin yung sarili natin araw-araw. And yun, yung feedback, napakahalaga yun. Depende, sabi mo nga kanina, depende kung sinong nagsasalita. And also, as a leader, kailangan talaga maging strong tayo. Hindi tayo magkakaroon dapat ng weak personality. Kasi pag naging weak tayo, paano na yung mga tao na umaasa sa atin? Yes, kaya nga sabi ko, ang pagiging leader, it's not just a title, but it's a responsibility. First, to lead yourself. Kasi hindi mo malilid yung ibang tao if you don't lead yourself first. Kapag ikaw ligaw ka, if you don't know your direction, you cannot help other people to go in the right direction also. Kaya tama, talagang leadership is not for the weak. Kaya nga sabi, you really need to be tough to be on top.